sa inyo lahat mga amigo, and welcome dito sa aking munting channel. For today's video mga amigo, sana may mapulot kayong idea. So i-share ko sa inyo kung paano ang proseso ng pagpintura ng speaker box. So ito mga amigo is para dun sa mga nagtitipid no? Practical tayo mga amigo. So pero actually nakikita ko na rin to sa mga ibang content creator, ginagawa to, no? Tipid pero napakatibay, no? Subok na mga amigo, no? Yung RCF box ko, no? Ganon din ang pagproseso ko nito, pagpintura ko. Actually na simulan ko na nga to. So ipapakita ko sa inyo kung paano yung step by step mga amigo. So paano? Stay tuned. Let's go. Okay mga amigo, so ito na yung aking mid-high box, no? So yung dalawang box nasimulan ko na mga amigo, na first coat ko na to. So sa last video mga amigo, pinakita ko sa inyo nung dun sa last part ng video ko, niliha ko to no? At tinanggal ko lahat ng mga matutulis na kanto. Okay, para mas maganda yung magiging itsura niya. Then sa pag masilya nito mga amigo, ito pa rin ang gamit ko, no? So ito yung secret ingredients mga amigo para mapatibay nyo ng ganito, no? Tsaka yung texture niya. So gumamit pa rin ako ng stickwell at tsaka semento. Konti lang mga amigo, saktong timpla lang. Tsaka yung lapot mga amigo para dumikit siya ng gusto, no? Ayan. So yan ginawa ko. Minasilya ko lahat ng kanto, lahat ng pwedeng na butas, pati yung mga pako para mas tumibay, no? Hindi naman kailangan i-finishing nyo ng maayos mga amigo, dahil so ganito kasi ang magiging texture niyan. Okay? Ngayon, ang proseso naman nito mga amigo, paggawa ng first coat, so ito pa rin ang gagamitin natin, no? Kaya nga pala mga amigo, so kaya ganito ang kulay nito kasi hinaluan ko ng konting pintura. So pwede naman ding hindi, wala. Kasi kung walang pintura, ganito yung magiging niyan, texture niyan, no? Ngayon, pagtimpla naman ng semento at saka stickwell mga amigo, so sa isang box, so sa ito doon dalawang box pala mga amigo, makakapag-consume kayo ng 1 kilong semento at saka isang wood glue, no? 250 grams. So sa isang box, tip lang to mga amigo, huwag nyong haluan kaagad lahat, no? Kalahati-kalahati. So kalahati para sa kalahating kilo na semento at saka kalahati ng wood glue para sa isang box, no? Para hindi maiba yung texture kasi hindi nyo kaagad matatapos ng mabilisan yan, no? First coat, tamang nipis, no? Pag medyo natuyo na siya, tsaka nyo susundan ng pangalawang coat, no? Kaya ganito yung nagiging niyan mga amigo, no? Texture niyan. So yung diskarte ko iba mga amigo, daanan nyo na muna ng manipis para pag medyo matuyo tsaka nyo ipifinishing. So yun lang mga amigo. So yung pagtimpla ng wood glue at saka semento, so papakita ko sa inyo yung proseso. So stay tuned. So ito na mga amigo, na pwesto ko na dito sa labas sa terrace, no? Yung papansin nyo, yung espasyo ko, no? Halos 1 metro lang. So pagkatapos nyo imasilya mga amigo, patuyuin nyo ng gusto. Tapos daanan nyo ng liha na number 60, no? Para lang matanggal nyo yung mga matutulis na kanto. So
nandito na tayo mga amigo sa proseso ng pagtimpla, no? So disclaimer sa mga professional dyan, ano? Pasintabi po. So semento mga amigo, bubuhos natin yung kalahati. Yan. Kunti pa. Okay. Ngayon, yung stick well naman mga amigo. Kalahati din ito. So, tansyahan na lang mga amigo. Yan. Tapos, so ako mga amigo, naglalagay ako ng konting pintura. Pwede naman pong hindi, no? So ito yung pintura ko, no? Yan. Okay na yun. So yan mga amigo. Tapos tubig. So, mabulin nyo lang yung texture mga amigo. Huwag yung buhusan ng isang buhos na maraming tubig. Baka magdagdag kayo na magdagdag ng semento at saka stick well. Haluin nyo. Haluan nyo lang ng haluan mga amigo. Hanggang makuha nyo yung texture. Ayan. So ito na mga amigo, so ito na yung magiging texture niyan. So haluan nyo na mabuti, no? Para ganyan yung magiging pino siya, no? So ngayon magpipintura na tayo. Okay, so ako inuuna ko yung ilalim mga amigo, no? Ayan. So ito na, simulan na natin. Pasadaan nyo muna ng manipis mga amigo. Halos para lang matakpan nyo yung ano. So disclaimer sa mga magaling magpintura, no? Hindi ako marunong. Ayan. Kasi malam ko may proseso pagpintura ng pabalik-balik kung paano siya yung pattern. So ako diskarte lang. Kasi hindi naman po talaga akong ano nag-aral ng paano magpintura. Ayan, yun yung texture niya mga amigo. Basta ba na matakpan nyo lang muna lahat. Ayan. So ganyan muna mga amigo. Manipis muna. Tapos hayaan nyo muna matuyo. So lipat muna kayo dun sa kabila. So ito na yung pangalawang coat natin mga amigo. So medyo natuyo na siya. So mas mabilis siya kung nakatapat sa araw, no? Pero ako kasi hindi pa tutok yung araw dito, mamaya pa hapon. So yun, sa pangalawang speaker mga amigo, hindi ko na muna gagalawin, hayaan ko lang matuyo yun, no? So ganyan itong diskarte ko kasi mamaya pag binaligtad ko to, tuyo na siya para hindi dumikit, no? So itong tinimpla natin is ubusin natin dito sa isang speaker. So ganun lang din ang gagawin nyo sa lahat ng surface, no? Sa lahat ng gilid, no? So second coat tayo. Ayan.
So medyo kakapalan nyo yung ilalim mga amigo, ano, kasi yan yung ano, yan yung sasalo sa lahat ng ano, puwersa. Okay? So yan lang mga amigo. Tumikit na yung unang coat. Second coat na to. Damay nyo na yung mga gilid-gilid. Yung mga gilid-gilid niya para mamaya pag nakabaliktad na siya, hindi na kayo mahihirapan. So ganito lang ang proseso mga amigo. Okay mga amigo, so ito na, natapos ko ng pinturan, no? So yan, so ito pala sa loob, gamitan nyo ng ano, brush kasi hindi kaya ng roller. Ayan. So natapos, patuyuin nyo ng maigi mga amigo. Ayan, yung gilid nya. Ganda ng pagka-texture. Ayan, kabilaan. Pati likod. So huling ano na lang to mga amigo, pintura na, no? Pag natuyo na siya na maayos, maya maya sakto may init na dito. Ayan din yung kabila. So yan lang mga amigo. At sasamantalayin ko na yung init ng araw mga amigo. So pipinturahan ko na yung naunang dalawang box. So itong gagamitin natin, ano, kulay black. So ang gagamitin yung panghuling pintura mga amigo na roller is foam, ano. So yan, update ko na lang kayo pag natapos to. Okay mga amigo, so ito na, natapos ko ng pinturahan. Pasensya na at na shortcut, no. Hindi ko pala natapos to nung isang araw dahil nakatulog ako. So sunod na araw ko na nagawa kahapon nga. Pinatuyo ko muna, no. So yung yung dalawang set natin na speaker mga amigo, no? So nakabit ko na yung corner guard, no. Plastic ang gamit natin, pati yung ano, yung handle speaker, no. So ito, kakabitan ko itong dalawang pares, no. Kagabitan ko rin ng ano, ng corner guard. Ito yung gamit natin mga amigo, na order ko online, no. So ito na ngayon yung ano, ito na ngayon yung texture nung ano, nung speaker natin mga amigo. So itong loob na to ginamitan ko na ng ano, ng brush, no, dahil hindi na kaya ng roller yung mga sulok-sulok niyan. So okay naman, maganda naman yung kinalabasan. Yan, yung gilid nito. Yan, yun yung texture niya mga amigo. Yan, so satisfied ako dito sa ginawa kong project, no. Yung likod naman. Yan. So maganda talaga, may konting design yung ano, yung pagka-carve sa likod. Hindi siya diretso. So yan mga amigo. So ito yung mid-high box ko, no, na at sa wakas natapos ko rin ng after isang buwan, no. So ngayon nagkakabit ko na lang yung corner guard, yung handle speaker. Sasalpakan natin ang speaker. Actually yung speaker ko dyan mga amigo, pang isang set pa lang, no. Mag-order pa ako nung para dun sa kabila. So medyo may presyo din, no. Sa halagang 5,000 din yon. So pag-ipunan ko muna. So hopefully may natutunan kayo dito sa aking ano, video, sa aking kung paano medyo makatipid sa pagpintura ng ano, ng speaker box, no. So
So, semento lang at saka wood glue, stick well ang mahiwagang ingredients natin dito. Siyempre, pati pintura, no? So, maganda yung pagka-black niya, no? Yan. So, meron pa akong tirang pintura. Siguro yung sub ko, i-repaint ko yung sub ko. So, hanggang dito na lang yung aking video mga amigo. At maraming salamat sa inyong mga suporta.